Kumusta po kayong lahat, mga kapwa-tao? Unang-una, batiin ko muna ang mga dinaanan ng Bagyong Christine. Unang-una po sa Bicol, nakikiramay po ako doon sa may mga casualty po, mga napahamak. Ayan po, salamat at medyo unti-unti na kayong nasanay sa aking channel na nagbibigay din po ako ng balita tungkol sa mga kalamidad. Ngayon, alam nyo naman ang mga balita. Nakalabas na si Christine, pero tumawid dito sa Cagayan, Isabela. Di pa po natin alam ang gaano kalaki ang pinsala dyan. Siyempre, susunod na araw, ibalita din po natin. Sana po hindi po ganun kalala sa nangyari po sa Bicol. Kaya doon muna tayo mag-concentrate na manalangin po sa mga biktima sa Bicol area. Huwag lang po mawala ng pag-asa. Ako laging in-encourage ko lagi ang mga tao dito sa akin channel kahit hindi pa ako sumweldo. Kung inyo lang pong intindihin, makakatulong na po ako sa inyo. Kasi yun talagang aking pakay. Pag ako sumweldo na, kayang-kaya natin gumawa ng mga paraan. Tayo ng foundation kung paano makatulong sa kapwa-tao. Lalong-lalo na sa aking mga kamag-anak. Ayun. Di natin alam ang pinsala dito sa tumawid na siya dito sa Northern Luzon. Pero sigurado, ang unang-unang pinsala dyan, yung mga sakahan. Kasi dyan, Cagayan, Isabela, puro sakahan yan. Nueva Ecija. Naku po, ayan po ang ating problema sa pagkain. Mamaya, pag-usapan natin yan, ito muna tayo sa sa galaw ng bagyo. Alam niyo, wag po naman masyadong matakot doon sa balita na si Christine ay babalik. Kasi kung minsan, basta ba tayo na naniniwala kaagad doon sa may mga bidyong pinakita na nakakatakot. Mga AI, yung mga po yon mga imitation video. Yung mga, may nakikita akong video doon na baha sa Paris. Gumagawa kaya ng mga nakakatakot na may building pa na lumutang. Kailangan po piliin po ninyo, makikinig po kayo sa tunay na social media. Mga social media kasi kaya gumawa ngayon ng mga faking video. Halimbawa, Bagyong Christine. Kung wari, Bagyong Christine pero hindi naman ganun kalakas yung hangin ni Christine. Halimbawa, pwede ka may lumang video ka ni Yolanda. Kasi nakasimple nga sa cellphone natin pwede mo yon ipakita yung may mga barko na sumablay sa, di ba? Tapos sabihin mo epekto ni Christine. Kaya magkakabyos po yon. Ayun po yung wag natin basta-basta paniwalaan. Makinig po tayo sa nagbabalita sa DCRH, kaya dyan sa 24 oras. Yan po mga tunay na nagbabalita po. Pero sa social media, ingat-ingat po tayo. Ay kung sa akin, igagaranti ako sa inyo, itataya ko ang aking buhay. Hindi ako magsinungaling dito. Kasi makakasira tayo ng kapwa dyan. Binabati ko yung shout out doon sa doon sa nag-joke. Sabi niya, may darating na bagyo, maghahanda kami, maglitson kami. May Coca-Cola pa. Ginagawa niya yung joke. Sana di ka dinaanan ni Christine. Di winalis kayo lahat dyan. Huwag niyo gawin po ng pampabyos ang social media na gumawa kayo ng video na nakakatakot at nang bubuli yung ganun Ibig sabihin hindi mo handaan ng pagkain. Alam naman niyo yan, nagpapabyos kayo. Pero sana nga hindi kayo daanan ng bagyo para hindi niyo maramdaman na masakit pala ang hagupit ng bagyo. Gaya nito ni Christine. Marami pong nasawi sa Bicol. At sana po dito, di ko wala pa akong balita dito sa parting Northern Luzon. Wala pa akong balita. Hindi po tayo basta-basta magbabalita na hindi detalyado, hindi sigurado kasi po po tayo, masisira po ang ating pagkakatao. Yun po, tunay na pagbabalita po. Ngayon, pag-usapan na natin yung sinabing babalik si Christine. Hindi naman ako eksperto hindi ako taga Pag-asa. Pero ang sabi ng Pag-asa, posible.
Babalik siya kasi may kasunod na bagyo. Pwede kasi maghilahan na yan. Alam niyo naman yan. Pero naranasan ko yan kung kayo nalimutan na ninyo, kayong mga may edad na dyan. Kung naalala ninyo, yung, di ba, Undoy. Kasunod ng bagyo ng Undoy, nung matinding bagyo, si Piping. Hindi ko malimutan yan. Di ba, parang matanda na tayo eh. Yung bagyong Piping, mga kaibigan, kung hindi ako nagkamali, 2 beses tumama sa Northern Luzon. Sa dulo. Sa Cagayan ba? Basta, 2 beses siya, lumabas siya. Hinila siya ng parang may bagong bagyo. Hindi ko nalimutan ko ng ano ba. Basta Piping yung bumalik. Di umabante. Bumalik pa ulit. Kaya po, kawawang-kawawa po yung dulong Luzon ng bagyong Piping. Kaya po ako naniniwala po ako sa sinasabi na maghihilahan. Pero, wag po tayong basta-basta matakot kaagad. Ang sinasabi ko nga sa inyo, makinig kayo lagi ng balita. Kasi pwede pang magbago-bago yan. Kagaya ngayon, yung may bagyo na, nasa labas pa ng ating par. Bagyo na siya. Ibig sabihin, habang lumalapit yan, lalakas yan. Ngayon, ang sinasabi, maaring lumihis, maaring bumaba, maaring tumumbok. Yun na po ang sinasabi na pag-asa kasi hindi po yan sigurado. Habang may ikot yung hangin na yan, pabago-bago yan. Dahil sa temperatura o ano-ano man dyan. So, ganun talaga ang experience ko sa bagyo. Hindi yan yung diretso-diretso. Habang umiikot kasi, titingnan nyo yung turumpo pag umiikot, sumisigsag-sigsag. Di ba? Bihira lang yun. Lalo na kung hindi ka marunong gumawa ng turumpo, kailangan kasi balance yan. Ako, marunong ko gumawa yan eh. Kailangan pag tumindig yan, yun, magaling ka gumawa. Balance na balance yun. Pero kung turumpo na karag, ang tawag sa amin na karag, hindi balance yun. Pag ganun-ganun ang takbo niyan, mga kaibigan. Kaya pabago-bago po ang direksyon. Yan po ang pinapaliwanag ko sa inyo, ha? Kasi marami pong hindi nakaunawa sa mga ganyan. Ngayon, posible talaga na mahigop si Kristen ulit. Ayun na nga, may pattern na ang pag-asa eh. Liliko eh. Kaya po, yan po ang paghandaan natin na sana di na bali, kumpara sa akin, di na baling mahila si Kristen pabalik. Mahila nitong bagong bagyo. Kasi ibig sabihin, mga kaibigan, kung sa aking isip, medyo naubos ang lakas nito ni Kristen, unti-unting hihina yan, kung bumalik man siya, hindi na gaanon kalakas. Ganun ang bagyo kasi habang tumatagal na pagalaw-galaw, manghihina yan eh. Ang masamang balita, mga kaibigan, kung di ba, babalik na si Kristen doon, kung hindi siya kayang hilahin nitong itong isang bagyong darating, pinagsama na daw yan. 2 yan na low pressure at mabuo yung isa. Ganon naman nagsasabi yan eh. Ibig sabihin, ganitong problema. Kung mananalo si Kristen, mahila niya itong bagong bagyo, tatawid na naman dyan. Sa Northern Luzon o kung bumaba, Southern Luzon. Alam nyo naman yan kung saan ang Southern, Quezon, Bicol, Calabarzon, o dito sa Laguna, Metro Manila. Pag bumaba ang bagyo, ganun po yan eh. Pag tumaas, dulong Luzon. Kaya sana, lagi po tayong subaybay sa balita. Kasi kagaya nga niya ni Christine, bago ang kilos yan eh. Huwag po kaagad matakot, pero magbantay makibalita. Sabihin niyo, wala kayong radyo. Pero lahat ng tao ngayon may cellphone. Kung walang signal, may radyo. Oo. O kagaya nito. Ako kasi sa YouTube active ako eh. Live lagi ang napapanood kong mga balita. Kung dito kayo sa wall ninyo, sa mga cellphone ninyo, pag napadaan ako dyan, di makikinig kayo ng balita. Lagi akong mag-update tuwing umaga sa mga galaw ng ating ganyan yan, kung may bagyo o maganda bang lagay ng panahon. Kasi po, yun po ang aking paraan. Ngayon, hindi pa ako sumweldo sa YouTube, hindi pa ako sumweldo sa Facebook. Na kahit pa paano, makakatulong ako sa kapwa-tao.
Parang pera din po yan. Pag sinabi ko na, yung balita ko kahapon na, para po maiwasan ng sakuna, laging handa, maagap. O, para ka nang natulungan mo na yung sarili mo, para ka nang nakatanggap ng pera galing sa akin. Ganun po yung, hindi lang po lahat na pera. Siyempre, pangarap din natin na magkakaroon tayong pera kasi tatayo tayo ng foundation na pwedeng magninegosyo tayo para lahat ng walang kita na mga senior citizens dyan, gusto ko kasi kumita pa, kagaya sa akin, senior, kumikita pa ko. Magkaroon ng tahian sa bahay, napakalaking bagay po niyan. Yan po ang trabaho ng matatanda. Saka, sideline. Alam niyo ngayong crisis, hindi lang dapat isa ang trabaho. Pag uwi mo galing, kung masipag ka, galing ka sa pabrika, sa bahay, magtanim ka ng sili sa paso, kamatis. Kaya lagi ko in-encourage yung masisipag na magsasakay. Kasi laging kulang ang ating pagkain. Daing tayo ng daing. Mahal ang gulay, mahal ang ganito. Bakit hindi tayo nagtanim? Yung malunggay, itusok mo lang kung may bakanting siwang ka lang doon eh. Kung wala, sa paso, buhay ang kamatis, pitsay, kahit nakasabit, buhay. Ibig sabihin, hindi ka na bibili. Ang bibilihin mo sa iyong sweldo, bigas na lang sa konting panlahok doon sa gulay na ulam. Sige, hanggang dito na lang. Yun na. Babantayan po natin yung darating na bagyo at saka yung pagbalik ni Christine. Pero wag matakot. Ang gagawin, makibalita. Kung talagang alam na nandyan na naman si bagyo, yung sinasabi ko na maagap. Kung kailangan lumikas, lumikas na. Pagpalain tayo ng Diyos, ingat po tayo palagi.